Ngayon naman mga idol, no. So, anong kaibahan pag halimbawa nabaliktad yung paglagay yung kanyang shifting fork, no? So, tanggalin natin para makita nyo. Okay. Okay, so ito. Ngayon naman ibabalik na rin natin, 'di ba? Yung normal na pagkalagay ay dalawang harapan, yung mahaba yung ganito, 'di ba? Ngayon naman babalik rin natin siya para malaman din nung iba na hindi talaga pwede magkabaliktad kasi delikado po yun, no? Pagka nagkambya kayo ng mga motor niyo, baka biglang mawasak, ano? O sige, balik rin natin ha. Yan, baliktad yan. Lagay natin ang baliktad. Ito rin, itataas din natin siya. Yan. Okay. Tapos, itong maliit na shifting port dito sa kanyang input shaft, imbis na nakataob, ay ititihaya din natin siya. So, titingnan natin kung may papasok na kambya, no? So, doon kasi sa mga nagko-comment sa atin, basic lang daw yung tutorial natin. So, basic lang naman talaga pagka mayroon kang idea. Hindi yung, pag wala kang idea na ito, magmumukha kang tanga dito, hindi mo alam to, no? Yan. So, ang kaibahan niya, nilagay natin yung kanyang shift drum. So, ang kaibahan ng mga idol, no? Hindi mo na siya kailangan iangat. So, di ba, ang normally dapat, iangat mo muna yung shifting port niya para pumasok sa mismong guide ng kanyang shift drum. Okay, so ngayon, okay, tapat na tapat siya, di ba? So, dun pa lang, maling-mali na yon, di ba? Tapos dito naman, kailangan mo pa rin siyang iangat, yan. Pati yung ilalim, iangat mo rin yan. Ayan, o. Iangat mo rin yan para pumasok siya sa loob. Yun, di ba? So, ang problema kasi pag mga ganito mga idol yan, ilalagay natin yung pin, ha? Para malaman lang nung iba. Kasi marami nagko-comment sa atin, kahit pagkabaliktad daw, wala daw problema, no? Ayan, so lagay natin, no? Ayan, smooth siya kasi naka-neutral. Ngayon, pagka kinambya mo yan, ayan, tinan mo. Walang papasok dyan, kahit isa, walang papasok. Ayan, hindi mo maiikot, di ba? Yun ang kaibahan ng baliktad. Ang tigas ipasok. Ayan, matigas. So, dapat kasi smooth lang. So, ganun po yun mga idol, no? So, dapat pagka nagkalas kayo ng mga ganito, ay meron kayong idea, or kung wala man kayong idea, kumuha kayo ng idea sa iba para hindi kayo makawasak nito. So, ang pinaka-problema kasi, halimbawa, nagkamali kayo ng paglagay ng mga ganitong shifting port nyo, tsaka shift drum. O kahit sabihin na natin yung shifting port, pag nagkamali kayo ng lagay nito, so marami siyang uubusin, no? Ayan. Una-una, ito durog. Yan, yung mga gear na yan, madudurog po yan. Yung mga gear na yan. So, pag yan nadurog, ay medyo may kamahalan po yan, no, mga idol, no? Okay, so sana nakabigay tayo ng idea dun sa iba na hindi talaga pwede baliktarin yung mga shifting port natin. So, sa shifting port, talaga paglagay, pag Rouser 135 ang motor mo, kung alin yung mataas, yan, kung alin yung mataas, yun yung sa ibabaw. Yan, ganyan ang paglagay niyan. Tapos, ganun din yung sa pangalawa, kung alin yung mataas, sa ilalim to. Kasi harapan po silang dalawa, no? Para hindi tayo magkamali. Yan. Magbibigay tayo ng idea mga idol para kahit pa paano, dun sa mga nag-uumpisa pa lang, meron silang idea. Hindi yung baklas ka lang ng baklas tapos pagbalik, hindi mo na alam ang gagawin mo. Yan, basta ang 135, itong isa, yung kanyang input shaft na shifting port, nakataob. Ayan, yung mahaba na sa ilalim. Pag sa 150 mga idol, ang shifting port ng input shaft ay nakatihaya, no? Pero itong 135 ay nakataob. Okay, so lagyan natin siya pa ganun. So, ganun lang kasimple. So, para hindi tayo magkamali, di ba? Yan, o. Tapos, hanapin natin yung pinakaguhit. Yan, tinan nyo. O, di ba? Tapos, iaangat nyo para pumasok. Ganun po yung pinaka-normal ng shifting port niya. Okay, so ganun din dito sa kabila. Ayan, o. Iaangat mo rin siya. Ayan, para pumasok. Okay? So, kailangan talaga iangat para pumasok. Okay, so yun lang mga idol, no? At maraming salamat at sana nakabigay tayo ng idea dun sa mga baguhan pa lang. Doon sa mga nasubra na sa galing, yan, mag-comment kayo dito. Ayan, no? Kasi hindi to para sa inyo. Para to dun sa mga gusto lang matuto. Hindi yung gusto-gustuhan lang. Okay, so Rouser 135 po yung motor na ginagawa natin. Alright.